nating Bible sa aklat po ng Acts chapter 26. Let us read verse 11 at verse 24. Ito pong pag-aaral natin ay tungkol sa isang tao at tungkol sa mga tao na tinatawag na mad. Okay? So kung kaya't ang pag-aaral natin ay SPG. Kailangan ng hindi po istriktong patnubay at gabay, kundi spiritual na patnubay at gabay. Amen? SPG. Okay, bakit kaya? Malalaman nyo kung bakit, no? Lalo na pag binasa nyo sa Tagalog. So, since ito ay Word of God, ihanda natin ang ating mga puso. Amen? Buksan nyo po sa Acts 26, verse 11. Ang sabi po dyan, "And I punished them off in every synagogue, and compelled them to blaspheme, and being exceeding mad," nakita nyo yung word na mad, "and being exceeding mad against them, I persecuted them even unto strange cities." So si Pablo dyan ang nagsasalita at sinabi niya, inamin niya na siya ay isang taong baliw. No? Siya ay halos sira ang ulo, no? Para usigin, no? Inamin niya yan, sira ang ulo niya para usigin ang Panginoon at ang mga disipulo. Inamin niya yan, former life niya yan. Tapos, nung nagbago na ang buhay niya, may taong nagsabi sa kanya nito. Buksan niyo sa verse 24. "And as he thus spake for himself, Festus said with a loud voice, Paul, thou art beside thyself." Alam niyo ba yung salitang beside thyself? Di ba? Sabi niya, Paul, wala ka sa iyong sarili. Oh, sira ulo ulit to, di ba? Kaya nga SPG, di ba? Spiritual na patnubay at gabay. Sabi niya, Paul, thou art beside thyself. Much learning that make thee what? Mad. Okay? So, pag binasa niyo po yan sa Tagalog, ay magugulat ka. Okay? Sapagkat yung word dyan ay sabi niya, basahin ko lang po pakinggan nyo sa Acts 26 verse 24. "At nang magawa na niyang gayon ang kanyang pagsasanggalang, ay sinabi ni Festo ng malakas na tinig, Pablo, ikaw ay ulol. Ang kalakihan ng dunong mo ay siyang sa iyo'y nagpapaulol." Grabe ang salita. Amen? Okay? So, nung si Pablo ay hindi pa mananampalataya, inamin niya na siya'y may sira ang tuktok. Di ba? Okay? Tapos, nung siya'y mananampalataya na at apostol na, may nagsabi sa kanya, wala ka sa iyong sarili at sira ang tuktok mo. Okay? So, kaya ang pag-usapan natin ngayon, Paul the Madman. Ayan. Paul the Madman. Ayan. So, tayo manalangin. Ama naming Diyos, bless mo po ang iyong salita upang ikatuto po namin. At bigyan mo kami ng pusong handang tumanggap ng pangaral at i-adjust namin ang aming sarili sa inyong mga salita. At hindi sa gusto lamang naming marinig, Panginoon, ang puso namin, kundi sa gusto mong iparinig sa amin. Nawa, Panginoon, malaman namin kung saan si Apostle Paul baliw, saan si Apostle Paul na pagkakamalang sira ang ulo. Tulungan mo po, Panginoon, na maintindihan namin na may mga bagay sa buhay na ginagawa namin bilang Kristiyano na hindi talaga katanggap-tanggap sa sanlibutan. At dapat namin itong aminin sa aming mga sarili. Hindi lahat ng tao magugustuhan ang aming ginagawa. I-bless mo po ang puso ng mga makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na po kayong umupo. Ayan. Ang salita pong mad dyan, para maano na agad natin, malaman na agad natin yung kahulugan ng mad. Sa Greek word po ay mania.
Okay? Yung word na mad sa verse 11, saka verse 24 ay manya. Okay? Ang ibig pong sabihin niyan ay broken, weakened, disordered in intellect. Pag sinabing disordered in intellect, ay meron siyang mental disorder. Amen? Tapos, deranged, shattered in mind. Manya equals crazy. Okay? Pero tingnan nyo naman kung sinong kausap nila at sino yung sinasabihan nilang crazy. Isang apostol ng Panginoon. Amen? At si Apostol Pablo ay hindi napikon. At hindi si Pablo nagwala nung sabihan siyang isa siyang baliw. Sapagkat tunay talaga na kung ikaw ay lingkod ng Diyos, kung ikaw ay mabubuhay ng buhay na parang si Kristo, hindi yan matatanggap ng mga tao. At para sa kanila, ikaw ay isang baliw. Lalo na kung hindi ka nakikiayon sa kanilang gusto, lalo na kung iba ang kilos mo kaysa sa kilos ng karamihan, iba kang manalita kaysa sa salita ng karamihan, iba kang magdamit kaysa sa damit ng karamihan, iba kang mag-isip kaysa sa pag-iisip ng karamihan, ang sasabihin nila sa'yo, you are mad. You are crazy. Di ba? You are baliw. Amen? Okay lang maging baliw. Alang-alang sa Panginoon. Amen. Amen? O, kaya, wag doon po sa mga napakinggan yung introduction at natapos nyo to, okay, malalaman nyo na pagka ang pastor ay nagbabanggit ng mga salitang baliw, siraulo, ay hindi po yan nagmumura. Okay? Pag sinabing baliw, siraulo, tapos narinig nyo naman sa pinag-umpisahan, tapos sa talatang binasa natin, na nandyan talaga yung mga salitang yan. Amen? Then, nakakalungkot kapag ka ang pumasok mamaya ay sa kalagitnaan na pumasok at di na tunghayan yung introduction, hindi na basa yung talatang pinanggalingan natin, at biglang narinig niya ang salitang baliw, sabihin niya, hindi na ako a-attend. Kasi mukhang ang pinag-uusapan ay iba. Amen? So, kaya sumubaybay kayo. Amen? Sumubaybay kayo para hindi nyo misinterpret ang ating pangangaral. Amen? O, basta, ang sinabi natin, baliw si Pablo ayon sa kanyang sarili nung siya'y wala pa kay Kristo. Bakit daw siya baliw? Sabi sa verse 11, kasi pinupuksa niya ang simbahan. O sino ba naman ang matino ang isip na simbahan ng Panginoon, kakalagkarin mo yung mga tao, gagapusin mo, tapos ipapapatay mo. Trabaho yan ni Pablo nung siya hindi pa mananampalataya. At kung ikaw ay mananampalataya nung panahon na yon, tapos sinusundan mo ng mata si Pablo na hila-hila yung babae, hila-hila yung mga bata, may tali sa liig, tapos nilalatigo, tapos papatayin doon sa bandang dulo, isipin mo, baliw yun. Di ba? Hindi naman masasamang tao yung hinihila niya. Hindi naman mga troublemaker yung hinihila niya, yung mga kinukulong niya. Bakit niya pinapatayan? Sasabihin mo sa kanya, siraulo yun eh. Di ba? Okay? Wala sa katinuan ang pag-iisip. Pero inamin ni Pablo yan, na talagang ganun siya nung wala pa siya kay Kristo. Tapos, nung siya'y na kay Kristo na, apostol na siya, ibang tao naman ang nagsabi sa kanya. Si Festo, di ba? Si Festus. Sinabihan siyang, sobra na ang talino mo, Pablo. Ginagawa kang baliw ng iyong kaalaman. Okay? So again, hindi or okay lang tawaging baliw basta hindi ka tunay na baliw. Amen. No? Okay lang. Sige. So ano ang mga context nito? Ang context ng chapter 26. Number 1, yung incredible claim ni Paul sa verse 9. Okay? Meron siyang claim dyan sa verse 9 at ito'y ginamit niya sa pagdepensa sa kanyang sarili. Tingnan nyo muna, basahin natin ang verse 1. Then Agrippa said unto Paul, thou art permitted to speak for thyself. Okay? So pinapayagan kitang magsalita para sa iyong sarili. Kasi siya dyan ay
na sasadlak sa isang kaso na ipinipilit ng Hudyo na siya'y karapat-dapat patayin. Okay? Pero itong mga nag-examine sa kanya ay nagsasabing, hindi naman karapat-dapat patayin si Pablo dahil yung mga kasong ipinupukol sa kanya ay minimal at hindi ito karapat-dapat sa kamatayan. Kaya nung humarap siya sa mga matataas na tao, ang sabi nitong si Agrippa, sige Pablo, ipagtanggol mo sarili mo, magsalita ka. So sinabi niya dyan sa verse 1, Then Paul stretched forth the hand and answered for himself. So siyempre, kailangan niya ipagtanggol yung sarili niya. So ito ang kanyang incredible claim. Tingnan niyo sa verse 9. I verily thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Okay? Kininto niya na siya talaga ay aminadong lahat gagawin niya laban kay Jesus. Okay? Pero nagkaroon ng turning point dyan. Ano ang turning point? Undeniable encounter. Verse 13 to 14. And sabi niya sa verse 13, At midday, O King, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me, and them which journeyed with me. And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. Verse 15, And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus, whom thou persecutest. So yan po yung undeniable encounter ni Paul. Yan yung turning point ni Paul. Okay? Habang siya'y nasa journey para i-persecute at patayin at paghuhulihin yung mga mananampalataya, biglang bumagsak siya sa lupa, may nagliwanag ng sobrang liwanag, tapos lahat ng kasama niya bumagsak sa lupa at nakarinig ng boses itong si Saulo. Saulo pa ang pangalan niya dati. At ang sabi, bakit mo ako inuusig? At nung nagtanong siya, sino ka? Ang sumagot, sabi nung salita ay, ako si Jesus. Ako ang inuusig mo. So, yan yung kwento ni Apostle Paul. Amen? So, para alam natin yung pinagmumula nitong Paul the Madman. Number 3, Spirit-directed sermon. Tingnan niyo po sa verse 19. Sa verse 19, Whereupon, O King, sabi ni Paul, I was not disobedient unto the heavenly vision. Okay? So siya ay naglahad sa hari na hindi siya dapat tumanggi. Hindi siya dapat maging disobedient sa makalangit na pangitain. Okay? So nagpipreach na siya dyan. Amen? Tingnan nyo sa verse 24. Umabot dyan yung kanyang pagpapaliwanag. Tapos sa verse 24, ang sabi ni Festus, And as he thus spake for himself, Festus said with a loud voice, Paul, thou art beside thyself. Much learning that make thee mad. Okay? Hindi matanggap ni Festus ang paliwanag ni Apostol Pablo. Okay? Sumagot si Paul, verse 25. But he said, I am not mad. Okay? Hindi ako baliw, most noble Festus. With all due respect, I am not baliw. Okay? Sabi niya dyan, But I speak forth the words of truth and stubbornness, for the king knoweth of these things, before whom also I speak freely, for I am persuaded that none of these things are hidden from him, for this thing was not done in a corner. Okay? King Agrippa, believest, tinanong niya si King Agrippa, King Agrippa, believest thou the prophets? I know that thou believest. Sumagot ang hari. Then Agrippa said unto Paul, Almost thou persuadest me to be a Christian. Sabi niya, muntik mo na akong mahikayat na maging Kristiyano. Sabi ni Pablo sa verse 26, ayaw ko na muntik. No, sa verse 29, ayaw ko po na muntik lang. Ang gusto ko talagang mahikayat kang maging Kristiyano. So makikita niyo po ang pinaghugutan niya, amen? Na talagang nais ni Paul magkalahad ng kanyang apologetics, no?
Yung kanyang defense of faith. Verbal defense of faith. Di po ba? So kaya kapag kayo inaalipusta alang-alang sa pangalan ng Panginoon, pag may pagkakataong i-explain mo ang katotohanan, you do it. Amen? For the sake sa pangalan ng Panginoong Kristo. So, of course, balik tayo dun sa Paul the Madman. Ano ba ang katangian ng isang baliw? Okay? At doon nyo masasabi kung ikaw nga ba ay baliw o hindi. Amen? So, kung tunay kang mabubuhay ng Christian life, di ba, tatawagin kang baliw ng sanlibutan. So, una, number 1, the madman's belief. Tingnan nyo po ang belief niya. They believe anything you tell them. Ganon ang madman. Okay? Pag nakakita ka ng baliw, okay lang ba na yan ang lagi natin sasabihin, no? Baliw, no? Okay, wag na lang yung word yan sa Tagalog, sa verse 24. Okay? So, they believe anything you tell them. Yan po ang baliw. Lahat ng sabihin mo sa kanya, paniniwalaan. Acts 26 verse 19 to 23, yan po ang paglalahad ni Apostol Pablo na lahat ng sinasabi niya may pinanggalingan. Yun po ay dahil sa pangako ng Panginoon. Masama bang maniwala sa pangako ng Panginoon? Di ba? Tingnan niyo po, basahin lang natin ang verse 7. Sabi diyan, unto whom promise are 12 tribes instantly serving God day and night. Okay? Hope to come, for which hope's sake, King Agrippa, I am accused of the Jews. Masama bang maniwala sa pangako ng Diyos? So, ang isang tinatawag nilang baliw na si Apostol Pablo ay naniniwala kasi sa lahat ng sabihin sa kanya. Di po ba? So, okay lang na tawagin kang baliw basta naniniwala ka ng lahat. Okay? Sa lahat ng sinabi sa'yo. Sa lahat ng sinabi sa'yo ng Panginoon. Amen po ba? Oo, kaysa yung may wisdom nga, pero ang wisdom, sabi ni James, ay galing sa ilalim, galing sa sanlibutan. Mas maganda yung wisdom na galing sa Diyos. So, they believe anything you tell them. Letter A, even when it defies logic. Okay? Tingnan nyo po, ang baliw, lahat ng sabihin sa kanila, paniniwalaan, kahit hindi na logical. For example, si David. Di po ba? Hindi logical yung makipaglaban siya kay Goliath. Correct? Kasi sabi ni Eliab at ng mga kapatid ni David, masyado kang maliit. Sabi ni Saul, di ba? Masyado kang bata pa para makipaglaban kay Goliath. Si Goliath ay champion of war from his youth. Okay? Kaya lang, si David kasi ay naniwala, no, sa sinabi ng Diyos na hindi siya pababayaan. Naniwala si David na siya ay tutulungan ng Panginoon. Di po ba? Okay? So, sa tingin ng iba, si David nababaliw para humarap kay Goliath. Pero hindi. Although, even though it defies logic, itutuloy ng isang madman, di ba, ang naituro sa kanya. Lalakaran niya. Yung 3 Hebrew boys, di ba? Kung naalala niyo po na merong hari na naghanda ng pugon, ng apoy. Okay? At naglagay siya ng gintong Diyos-Diyosan sa Dura, di ba? Doon sa Babylon. At ang sabi niya, pag narinig niyo ang tunog ng mga musical instrument, sumamba kayo. Kapag di kayo sumamba, ihuhulog kayo sa pugon. Ihuhulog kayo sa apoy. Itong 3 Hebrew kids, no? Shadrach, Meshach, at Abednego, pag binasa niyo yan sa Daniel, hindi sila nakinig sa hari. Okay? Kasi may naituro na sa kanila ang kanilang mga magulang, may naituro na sa kanila ang kanilang mga propeta, may naituro na sa kanila ang kanilang Diyos, na isa lang ang Diyos na dapat sambahin at hindi dapat sumamba sa gintong Diyos-Diyosan na yan. Okay? So, hindi sila sumamba. Kahit pa, ang majority sumamba. Amen?
So para sa mga majority, itong tatlong to nasisiraan ng ulo to. Mas pipiliin pa nilang ihulog doon sa apoy kaysa sa sumamba. Pero anong nangyari? Nung ihulog sila doon sa pugon, sila'y sinamahan ng Panginoon. At hindi sila natupok doon. Okay? So, sino ngayon ang baliw? Di ba? Amen? Ano pa? Yung crossing the Red Sea. Amen? Yung Red Sea. Kung naalala nyo na si Moses ay nasa gitna ng matinding hamon dahil yung kanyang nasa harapan ay Red Sea, yung nasa likuran niya ay mga sundalo ni Paraon na nais na silang panain, sibatin, diba, lusobin, kaya lang merong pillar of fire na humaharang, kaya hindi pa malusob ng hindi pa nila magawang lusobin sina Moses. Tapos sa paligid ni Moses ay mga Israelites na nagagalit na sa kanya. Ang sabi nila ay, bakit nyo kami inalis sa Ehipto para lang mamatay dito sa wilderness? Di po ba? So, ano na ang logic doon? Kamatayan na namin to, ano na ang gagawin natin? Ang ginawa ni Moses, naniwala lang siya sa sinabi ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Huwag kayong matakot. Stand still and see the salvation of the Lord. Amen? Sabi ng Diyos kay Moses, itaas mo ang tungkod mo toward the sea. Okay? At ang dagat ay mabibiyak. Nung sinunod ni Moses yon, anong nangyari? Nabiyak yung dagat, tumawid sila doon. Okay? Amen? It defies logic. Okay? Para maniwala ka na itaas ang tungkod, mabibiyak yung dagat, at lalakad kayo. Alam nyo po, there is no impossible with God. Okay? So, nung sinunod ni Moses ang sinabi ng Diyos, nabiyak yung dagat at nakatawid sila. Nung gayahin ito ng mga sundalo ni Paraon, lahat sila nalunod. Amen po? So, kaya maintindihan natin, the madman's belief, even when it defies logic, they believe anything you tell them. Okay? Isa pa, yung walls of Jericho. It defies logic again. Ano sabi ng Diyos? Okay, pupunta kayo ng Kanaan, pero hindi pwedeng di kayo dumaan dito sa Jericho. Okay? Kailangan yung wall na yan ay bumagsak. Pabagsakin nyo yan. Kasi pag lumiko pa kayo ng daan, ay kayo'y matatagalan. So, kailangan itumba nyo yung wall na yan. So, ano ang gagawin? Sabi ng Panginoon kay Joshua, umikot kayo ng isang ikot sa wall. Isang ikot, isang araw. Ang dami-daming Israelites, di ba? Iikutan lang nila yung wall. Tapos ang instruction pa ng Diyos ay ito. It defies logic, sabi ng Panginoon. Walang magsasalita. Tahimik lang. Magmarcha lang kayo paikot. Okay? So, marcha sila. Isang araw, nagmarcha sila. Okay? Tapos, pagtapos silang mapaikutan yung wall, umuwi na sa kanilang tent. Next day ulit, nagmarcha sila. Amen? O, tapos umuwi na. Pangatlong araw, nagmarcha sila. Sabi ng Panginoon, ikapitong araw, 7 beses nyong mamarchahan. 7 beses nyong paiikutan. Okay? So, ikapitong araw, ginawa nila yon. Nagmarcha sila 7 times sa 7th day. At pagtapos nun, sumigaw sila ng malakas. Pagtapos sila sumigaw ng malakas, yung wall of Jericho bumagsak. Amen? Masama bang maging baliw? Di ba? Baliw. Bakit? Kasi lahat ng sabihin sa kanila ay pinakikinggan. Pero makita nyo, okay lang maging baliw para sa Panginoon. Amen? Sure naman tayo na hindi ang Panginoon ang tatawag sa ating tayo'y baliw. Amen? Kundi ang sanlibutan at si Satanas. Amen? Tingnan nyo po. Even when it defies logic, letter B, even when it looks impossible. Tingnan nyo ito. Even when it looks impossible. Sa Luke chapter 5, verse 5. Napaka-impossible na para kay Peter
na makahuli pa sa ganung oras. Tingnan niyo po, Luke chapter 5, na malakaya sila magdamag, pero walang nahuli, kahit isa. Samantalang, si Peter ay master fisherman. Walang nahuli sa magdamag. Pero kinabukasan, hiniram ni Jesus yung bangka, inupuan, at nagturo siya sa pangpang. Pagtapos magturo ni Jesus, sinauli yung bangka kay Pedro. At ang sabi niya, Pedro or Simon, pumunta ka ulit doon sa laot. Araw na yon, araw. Matingkad ang sikat ng araw, di ba? Wala na isda nun. Pero sabi ni Jesus, punta ka doon sa gitna ng dagat at ihulog mo ulit ang mga lambat. Sumagot si Pedro, Luke 5:5. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Na malakaya kami, nagpagal kami magdamag at wala kaming nahuli kahit isa. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Sabi niya, ganun pa man, dahil sinabi ng iyong salita, ay ihuhulog ko ang lambat. Pagdating sa verse 6, and when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. Nakahuli. Amen? O, bakit? Kasi naniwala sa sinabi sa kanya. Si Pedro ay isa ding baliw. Yung mga mangingisda noon, pwedeng sinasabihan si Pedro, Huy, uwi na. Magdamag ka na sa wala ka nahuli. Kung kagabi nga, wala kang nahuli. Tapos ngayong maliwanag na, baka mahuhuli ka. Uwi na, naghihintay yung asawa mo. Di ba? Tanggapin mo na ang sermon. Kung wala kang maiuwing isda, tanggapin mo na. Di ba? Hindi. Sinabi kasi ni Lord na pumunta ulit doon. Di ba? Wag na, wala kang mahuhuli. Impossible. Oh, hindi impossible pag naniwala ka sa salita ng Diyos. Amen. Amen? So, even though it defies logic, even when it looks impossible, ang isang baliw ay naniniwala sa sinabi sa kanya. Amen po ba? Oh, nakakita na ba kayo ng baliw? Diba? Subukan yung dumalaw sa mental hospital. Pag nakakita kayo ng baliw doon, iba-iba, no? Meron doon namimingwit sa bowl. Meron doon nagpapalipad ng ballpen. Diba? Diba? Ang dami, lahat sila. Meron doong meron doong doktor na dumalaw eh. Dinalaw niya yung isa, namimingwit talaga sa planggana. Okay? Namimingwit, nilapitan siya ng doktor. Kumusta ka, baliw? Okay lang ako, Dok. May nahuli ka na? Wala pa nga, Dok eh. Diba? Sabi niya, painan mo ng tsinilas. Diba? Painan mo ng tsinilas. Sabi nung si Doc naman, para naman tong baliw. Isda, kakain ng tsinilas. Diba? Hindi kakain ng tsinilas yan. Okay? Sabi niya, sige, subukan mo lang. Oh, sige Doc, subukan ko. Diba? Oh, nagpain siya ng tsinilas. Amen? Maya-maya, dinala ulit ng doktor. O, kumusta na may nahuli ka na? O, kumusta? Sinunod mo ba sinabi ko? Oo. Ano nahuli mo? Paa. Amen? Sabi ng doktor, very good, baliw. Diba? Oh. Amen? So, lahat ng sabihin mo sa kanya, susundin. Diba? Oh, alam nyo, mas maganda sa Kristiyano kung yung bang parang baliw ka, na lahat ng sabihin sa'yo, sige, simba tayo, simba ka. Bible study tayo, Bible study tayo. Amen? Awit tayo, awit ka. Di ba? Seek you first the kingdom of God. Oh, talagang seek you first the kingdom of God. Amen? Lahat ng talatang sabihin sa'yo, susundin mo kasi baliw ka. Amen? Pero yung nagtatali-talinuhan, tatanungin mo na, bakit? Bakit? Puro bakit? Amen? Ang tunay na baliw, sinusunod, pinaniniwalaan ang sinasabi sa kanya. Amen?
Oh, God is bigger than the probabilities. Di ba? Yung mga impossibility sa atin, sa Diyos, possible. Easy lang yan. Amen? Sabi ni Martha, Panginoon, kung nandito ka sana, di mamamatay yung kapatid ko. Sabi ni Maria, Panginoon, kung nandito ka sana, di mamamatay yung kapatid ko. Sabi ni Jesus, saan niyo sa nilibing? Doon po, Panginoon. Sige, tingnan natin. Sabi niya, tanggalin yung bato na nakaharang sa libingan. Sabi ni Maria, Lord, mabaho na yan. 4 days na yan nakalibing eh. Sabi ni Jesus, di ba sinabi ko sa'yo, na basta maniwala ka lang, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Amen? Eh Lord, patay na yan eh. 4 days na, mabaho na yan. Sabi ng Panginoon, maniwala ka lang. O di naniwala. Amen? Nung buksan yung libingan, sumigaw si Jesus. Sabi niya, Lazarus, come forth! Di ba? At yung bangkay, tumayo, lumabas ng libingan. Amen? Buti pa yung bangkay, naniwala. Nung sabihin, labas dyan. So yung pati bangkay ni Lazarus, baliw din. Amen? Kasi naniwala sa sinabi sa kanya. Si Maria at Martha, muntik pang pigilan si Jesus na huwag buhayin si Lazarus. Amen? So God is bigger than probabilities. Diba si Jairus, lumapit kay Jesus. Patay na may sakit yung anak niya, pero along the way, may nagsabi sa kanya, huwag mo nang abalahin si Jesus, yung anak mo ay patay na. Hindi kinabahan nalungkot na si Jairus. Ano sabi ni Jesus? Don't be afraid. Huwag ka matakot. Yung anak mo ay tulog lang. Yung anak mo ay buhay. Di ba? Pagdating nila doon sa bahay, patay na talaga yung anak. Pero ano sabi ni Jesus? Damsel, Tabita, Talita, Kumi. Di ba sabi niya? Bangon. Bumangon yung bata. Amen? Alam niyo po ba, tingnan niyo, ipakita ko sa inyo kung paano silang sinabihan nila si Kristong baliw. Pati pala si Jesus Christ nasabihang baliw. Okay? Nandyan ba? Nakita niyo? Mark chapter 8. Mark chapter 8. I'm sorry. Saan yun? Matthew chapter 8. Tingnan natin kung tama ito. Yan. Sa verse 5. Tama ba yan? Yan ba yan? Tulungan niyo ako. Jairus' daughter. Para walang mabasa natin yung baka sa Luke, ha? Luke chapter 8. Tama ba? Ayan, Luke chapter 8. Luke chapter 8. Okay? Sa verse 48. Okay? And he said unto her, Daughter, be of good comfort. Okay na yan. Verse 49. While he yet spake, Luke chapter 8 yan, ha? While he were yet spake, there cometh one from the ruler of the synagogue's house, saying to him, Thy daughter is dead. Yan. Patay na anak mo. Trouble not the master. Huwag nyo na abalahin si Jesus. But when Jesus heard it, he answered him, Fear not, believe only, and you shall be made, and she shall be made whole. And when he came into the house, he suffered no man to go in, save Peter and James and John, and the father and the mother of the maiden. And all wept and bewailed her. But he said, Weep not, weep not. She is not dead, but sleepeth. Sabi ni Jesus Christ, huwag kayong umiyak, hindi siya patay, buhay siya, natutulog lang. And they laughed him. Ayan tinawanan nila si Jesus. And they laughed him to scorn, knowing that she was dead. And he put them all out. Yun, pinalabas yung mga nagtawa. Sige, labas kayo. Ayaw nyo maniwala eh. Sige, labas kayo. And took her by the hand and called, saying, Maid, arise. And her spirit came again, and she arose straightway.
and he commanded to give her meat. Okay? So, sabi nila, they love him to scorn. So, sa ibang gospel, makikita nyo yan na sinasabihan nila si Jesus na thou art mad. Okay? No? Na hindi tama ang sinasabi mo. Diba? Na siya'y tulog lang. Pero totoo tulog lang. Diba? Sa Panginoon kasi, ang patay, ang tawag niya dyan, tulog lang. Okay? Kaya ang Kristiyanong namatay na, ang tawag yan ng Bible, silang mga natutulog. Kasi may resurrection. Amen? May resurrection. So, the madman's belief, they believe anything you tell them. Okay? God is bigger than the probabilities. Okay? Locations, class of people, ang Panginoon po ay mas malaki dyan. So, kaya kung tunay kang baliw, maniwala ka lang sa sinasabi niya. Amen? Okay. So, baliw ka na ba? Hindi pa po, Pastor. O, sige, punta tayo sa number 2. The madman's border. Baka magtanong ka, ano bang goal nito message, Pastor? Para tayo maging mga baliw? Di ba? O. Yan natin, no? The madman's border. Acts 20:24. Si Pablo sa Acts 20:24 ay willing pumunta sa Jerusalem. Pinipigilan siya ng mga kasama niya dahil ang sabi nila, mamamatay ka doon. Kasi may nagsabi na pag pumunta ka doon, may mga taong nag-take ng panata na hindi sila kakain, hindi sila magpapatubo ng buhok hanggat di ka napapatay. Huwag ka nang pumunta doon. Anong sagot ni Paul sa kanila? Verse 24. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Ano sabi ni Pablo? Huwag niyo kong harangan, sapagkat anumang panganib ang sinasabi niyo, none of those things move me. Ready ako na pumunta sa Jerusalem. Okay? At mamatay para sa aking Panginoon. So ano po yan? The madman's border. They go anywhere they feel God is calling them. Yan ang tunay na baliw. Amen? Pupunta sila sa lugar na sinabi ng Diyos na dapat nilang puntahan. Mas pipiliin pa nilang pumunta sa mapanganib na lugar by the will of God kaysa mag-stay sa isang lugar na napaka-sagana outside the will of God. Amen? Si Apostle Paul, mas pipiliin niya pang pumunta doon sa mga taong laban sa kanya, mga taong gusto siyang patayin dahil inutos ng Diyos na pumunta siya doon. Amen? So, ang boundary ng ating buhay ay will of God. Kung saan sinabi ng Diyos, doon ka. Amen? Yan po ang ating border. Ibig sabihin, unlimited ka. Pwede kang mag-ikot sa mundo basta sinabi ng Diyos. Okay? Pag sinabi ng Diyos na go, go! Pag sinabing stay, stay! And that is the madman's border. Amen? Si Philip, Acts chapter 8 verse 26, ay pumunta sa disyerto dahil sinabi ng Diyos. Amen? Pwede naman siyang mag-stay sa Jerusalem. Tama? Pero dahil sinabi ng Diyos, yun ang kanyang border. Maliwanag po? So, wag tayo ang maglagay sa ating sarili. Ang Panginoon ang maglalagay sa iyo. Amen po? O, kung tunay kang naniniwala sa kanyang salita, ang dating niyan sa iba ay medyo nasisiraan ka na ng utak. Di ba? Pero ang dating niyan sa Panginoon, kalugod-lugod. Tingnan niyo po si Philip, pumunta sa disyerto. Moses went to a burning bush. Exodus 3:2. Alam naman ni Moses na nasusunog yung talahib. Tama? Alam naman ni Moses na nasusunog yung halaman na yon. Pupunta pa siya doon. Hindi masusunog siya. Tama? Pero sinabi kasi ng Diyos alisin mo ang pangyapak mo, ang lagar na kinalalagyan mo ay banal. Lumapit ka dito. Lumapit si Moses. Amen? Bakit? Inutos ng Diyos kung may nag-o-observe kay Moses, sasabihin, alam ng apoy, lalapitan pa. Baliw to. Di ba?
Pero sinabi ng Diyos eh. O di baliw na kung baliw, pero sinabi ng Diyos eh. Amen? Sa Abraham, tingnan niyo po. Abraham just went not knowing where he was going. Buksan niyo po sa Hebrews 11:8. 65 years old dyan si Abraham. Okay, Hebrews 11:8. Anong sabi? Establisado na ang buhay niya sa Ur eh. Pero, siya'y umalis pa rin doon. Basa, Hebrews 11:8. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. Kung ikaw ay kakilala ni Abraham, hindi mo ba siya mapagkakamalang baliw? Establishado na ang buhay niya sa Ur. Tapos biglang aalis na di alam saan pupunta. Basahin nyo, Genesis 12. Puntahan nyo ang Genesis 12. Okay? Kung kailan 65 years old na, time na para mag-retire. Pero parang sinabi ng Diyos, it's time, Abraham, to aspire. Amen? Don't retire. Aspire. Amen? Tingnan niyo po, verse 1. And the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, and unto a land that I will show thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Verse 4. So Abraham departed. Amen? May bahay na siya doon. May mga alaga na siyang hayo. Lahat umunlad na. Amen? Sa Ur, establisado na. Maunlad na ako dito eh. Tapos sasabihin mo, umalis. Tapos pumunta doon sa lugar na di ko pa alam kung saan. Pero dahil Diyos ang nagsabi, sumunod. Bakit? Kasi siya ay baliw. Amen? Baliw sa paningin ng tao, ng mata ng tao, pero hindi baliw sa paningin ng Diyos. Hindi kabaliwan ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Naintindihan natin, mga kapatid? Tingnan niyo si Paul. Ready to go everywhere, anywhere, ready to go, ready to stay. Basta sinabi ng Diyos. Amen? Huwag mong ipilit ang sarili mo. Diba? Sa hindi naman kalooban ng Diyos. Pastor, kalooban kaya na ang ligawan ko ay si ganito? Ano ba siya, Brad? Believer o unbeliever? Unbeliever po eh. Kalooban kaya ng Diyos? Alam mo na palang unbeliever, kalooban ng Diyos. Amen? Kasi po, mabait, masipag, diba? Saka gwapo po, maganda. Okay? Pwede na po ba yan? Believer ba o unbeliever? Unbeliever po, hindi pwede. Bakit naman po 2 Corinthians 6:14, be not unequally yoked together with the unbelievers. Bakit? Sabi ng Bible, huwag masasaktan ha, sabi ng Bible, ang mga mananampalataya, anak ng Diyos. Ang di mananampalataya, anak ni Satanas. Amen? John 8:44 yan. Diba? Yung anak ng Diablo. So, kung ikaw anak ng Diyos, tatay mo ang Diyos, at ang liligawan mo ay anak ni Satanas, tatay niya si Satanas, ginagawa mong magbalae ang Diyos at si Satanas. At pag kayo'y mag-asawa na, ikaw sisimba sa Panginoon, yung asawa mo hindi sasamba. O di kaya magkahiwalay kayo ng pinaglilingkuran. Di ba? At yung kagandahang sinasabi mo, lumilipas yan. Amen? Ma-lockdown lang yan ng 6 months. Di ba? Kayo natatawa. Ma-lockdown lang yan. Amen?
lalaki na yan. Okay? At matatabunan na yung sinasabi mong kagandahan. Amen? Kaya nga ang kagandahan ay panloob. No? Nasa loob. Kaya huwag kang lalabas. Amen? So, the madman's border. Okay? Ang boundary natin, ang territory natin, ay kung saan sinabi ng Diyos. Sabi ng Panginoon kay Joshua, lahat ng apakan ng paa mo magiging sayo. Correct? O di kailangan nilang mag-journey. Tama? Para ang paa nila, iba-iba ang naaapakan. Amen! Kung ayaw niyang umalis doon lang siya nakaapak. Sabi ng Diyos, lahat ng apakan ng paa mo, sayo. Okay? So, pag sinabi ng Diyos na go, go. Kaya si Pablo, tingnan nyo, mapanganib sa Jerusalem, pero pumunta pa siya doon. Kaya nga ito, yung text natin, na-interrogate siya ng Haring Agripa, na mura siya ni Festus. Di po ba? Pero dahil doon, sa paninindigan ni Apostol Pablo, dahil doon sa paniniwala niya, na ang Diyos ay tinatawag siya sa isang lugar. Alam niyo po ba, si Pablo ay nakarating ng Roma. At ang Europa ay napuno niya ng salita ng Diyos. Amen? Amen. At ang Europa ay nagdala ng salita ng Diyos sa Amerika. Ang Amerika ay nagpadala ng salita ng Diyos sa Pilipinas. Amen? At ang Pilipinas ay meron na ditong 2021 ngayon, di ba? 121 years, no? Ng mga Baptist churches na nangangaral ng salita ng Diyos. 121 years na pong may gospel sa Pilipinas. Okay? Yung true gospel because of the missionaries ng mga Amerikanong pumunta dito. Naintindihan natin? So, kung hindi si Pablo sumunod sa inutos ng Diyos na pumunta ng Jerusalem, hindi siya babiyahe ng barko papuntang Roma. Amen? At hindi makakarating sa iyo ang salita ng Diyos ngayon. Amen? Kaya tayo nagtatamasa ng blessing ng salita ng Diyos because may isang Pablong baliw. Amen? Kaya kung kayo'y takot na masabihang baliw, lagi niyong isipin, dahil sa isang Pablong baliw, di ba, na hindi tumigil, nakarating sa iyo ang Ebanghelyo. Amen po? Kung ako'y nagsuko ng buhay, marami po akong narinig na salita. Amen? Na kesyo, wala akong concern sa pamilya ko, wala akong concern sa future ko sa lupa. Amen? Ang iba, umuunlad, ang iba nagkakaroon ng ganito, di ba? Bakit ikaw, ayaw mong maghangad ng ganyan? Di ba? Sa umpisa pa lang, pag sinabi mong magsuko ka ng buhay, ibibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. So, ang Panginoon, bahala sa akin. Amen? Nakuha ba? Temporary lang tayo sa lupa eh. Ang kayamanan, makamtan mo man yan. Di ba? Lahat ng ari-arian sa mundo mapa sa'yo. Pero pag ang kaluluwa mo hindi ligtas, you are nothing. Amen? Number 3. The madman's business. 1 Corinthians 1:18. Ano yung principle diyan? The madman's business. They are excited about the strangest things. Okay? Excited sila sa mga strange na bagay. Ganon ang trabaho. Ganon ang business ng baliw. Okay? Pag nakakita ka ng baliw, excited sila sa mga bagay na parang out of this world. Okay? Tingnan nyo po, 1 Corinthians 1:18. Sa 1 Corinthians 1:18, sinabi ni Apostol Pablo, ito, bagay na dapat tanggapin ng mga mananampalataya. Nakikinig sana kayo, amen? 1 Corinthians 1:18. For the preaching of the cross is to them that perish, what? Foolishness. But unto us which are saved,
it is the power of God. Pakilagay nyo yan sa Tagalog. Maiintindihan nyo. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. So para sa mga napapahamak, itong pangangaral ko, kamangmangan to sa kanila. Because I preach Christ. I preach cross. Amen? I preach salvation by blood. I preach salvation by grace. And it is foolishness unto them. Amen? Pero ang sabi diyan, but unto us which are saved. So kung saved ka, para sa'yo, ang preaching ng cross, power of God. Amen? Oh, ang linaw niya. Sabi niya sa Tagalog, sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa mga nangaliligtas. O, di po ba? So, kaya talagang tatanggapin mo na. Kapag ka nagdala ka ng Bible, mayroong magpaparinig sa'yo, oy, banal, sobra ka na sa langit niyan. Di ba? O, pag linggo-linggo nagsisimba ka, wala na bang katapusan yan? Araw-araw pa, nagde-daily at His Word ka. Ano ba yan? Ano bang church nyo yan? Di ba? Kabaliwan na yan eh. Sabi ni Paul eh. Amen? So, ang ating excitement ay nandun sa strange things. Pag sinabi strange things, hindi nila tanggap, pero katanggap-tanggap sa ating mga mananampalataya at sa harapan ng Diyos. Example, David got excited about fighting a giant. Mismong Haring Saul, di naniniwala na kaya ni David. Amen? Diba? Isang strange thing na ang isang binatilyo ay lalaban sa higante. Ano nangyari? Ang sagot lang ni David ganito. Parang pastor. Sabi niya, ako'y nag-aalaga ng tupa. Pastor, ako ng tupa. Pag may lumulusob na leon, ay binabakli ko yung liig. Tama? Tapos pag may lumulusob na uso, binabakli ko din yung liig, inaagaw ko yung tupa. Sabi niya, yung higante na yan, itutulad ko lang sa mga binakli ko ng liig. Kung ikaw ay sundalo nung panahon na yon, at nakita mo, may isang binatilyo sa harapan mo, ikaw nga na sundalo, ikaw nga na nag-training, nanginginig. Si Saul nga na napakalaki, di ba? Nanginginig. Yung mga kapatid nga ni David, mga kuya niya, sundalo yon, nanginginig kay Goliath, tapos biglang sasabihin ni David, ako ang lalaban diyan. Amen? So, strange thing nga naman yun. Amen? Pero wala kang magagawa. Naniniwala si David, amen? At siya'y baliwin. Amen? Oh, di ba maganda yon? Ang sabi ng mga nanonood ganito, nako, hindi mananalo yan si David kasi ang laki ni Goliath. Di ba? Pero yung panig kay David, sasabihin, nako, talo si Goliath dyan. Ang laki-laki niyan eh. Hindi sasablay si David dyan. Amen? Yung buhok nga eh. Yung buhok, yung isang hibla ng buhok, kaya niyang tamaan ng isling. Lalo pa yung higante. Kaya sabi ng mga tao, ay, talo si Goliath dyan. Yung laki-laki ng ulo niyan eh. Sigurado tatamaan niya ni David, hindi sasablay si David. Amen? O kaya nung ganunin ni David, tumama yung bato sa ulo ni Goliath, sa noo. Tapos, bumagsak si Goliath, pataob. Di ba dapat pag ganyan? Pag ganun, di ba? Pag ganun eh. Di ba dapat ang pressure niyan, ginanon, di ba pag sinunto ka, pag tama, so, pwede ka bang gumanon? Ano yan, si Pinisi? Amen? Si Pinisi ay nung nabato ng bula, di ba? Inisip niya muna, matutumba ba ako? Hindi. Matutumba ako. O, di ba? O, naging viral yun, di ba? O, si Goliath, kung tamaan dito, bakit kaya pa ganun ang tumba? Sabi ng mga pastor, binatukan nyo ng Diyos. Kaya, lumapa. Oh, walang armas si David, yun lang, lampitaw.
Amen? Tumakbo siya. Inagaw yung espada ni Goliath. Pinutol yung ulo. Kinuha yung ulo. Uy, nagayway. Woo! Ang laki ng ulo nun, di ba? Dalawang kamay. Woo! Di ba? Siguro kasing laki ng planggana yung ulo, no? Woo! Di ba? Meron na tayong inihaw. Amen? Oh. Bakit? Ang baliw, excited sa mga bagay na strange. Sipin mo, may curfew. Amen? Merong checkpoint. Lahat naka-face mask. May dadaan sa gitna. Walang face mask, walang face shield. Amen? No, napakaganda ng lakad niya. Tapos, nakamerahan. Yan yung baliw. Napagala-gala dyan. O bakit yun? Di tinatamaan ng COVID. Amen? Ha? Walang face mask, walang face shield. Dadaan dun. So, kailangan mo palang maging baliw para di katamaan ng COVID. Amen? At saka bakit di sinasawa yun? Oy, sir. Ito face mask, ha? Face shield, ha? Hindi nila sinasaway. So, baka mismo yung mga bantay ay naniniwala na ang baliw hindi tinatabla ng COVID. Magtataka ka talaga, amen? Tingnan nyo dyan sa Purok 5. Meron dyan. Di ba? Na pagka dumadaan yung mga tricycle dyan, gumagaya yan. Dito, meron din dito, sa banda dito sa... Amen? Nagpipreach na babae. Babae yun, nagpipreach. Sabi ko baka ano to, prostrated Bible woman to, nung kabataan. Diba? Oh. Alam mo, hindi sila nagmamask. Amen? Oh, mga strange thing ang makikita nyo sa isang baliw. Amen? Wala silang kapaguran na gawin yung kanilang mannerism. Hello? Naalala niyo yung kwentong ganon? Okay? Meron isang baliw, ganyan lagi ginagawa niya. Ganyan. So, may isang tao, inalam na yung istorya. Ito palang baliw na laging gumaganyan ay nag-camping sila sa Bagyo nung bata pa, nung kabataan niya pa. Okay? Grupo sila ng mga kabataan. Pagtapos, nung pauwi na sila, madilim na gabi, ay ang bilis ng sasakyan nila. Nahulog sila sa bangin. Tapos lahat sila nagtalsikan dun sa kalsada. Tapos siya ay sa sanga. Nakakapit sa sanga. Tapos sobrang dilim. Naku, takot na takot siya. Sabi niya, kahit anong mangyari, di ako bibitaw dito. Kahit anong mangyari, di ako bibitaw dito. Hindi siya bumitaw. Talagang ginanyan niya na yung niya sa sanga. Para lang, huwag siya mahulog dun sa ilalim. Ang dilim-dilim. Okay? Hanggang sa nakatulog siya. Namaga. Sobrang kapit niya. Nakatulog siya. Kinabukasan, paggising niya. Pag ganyan niya. Ganyan lang pala kalalim. Hindi niya matanggap. Magdamag ako dito. Sa takot. Ganyan lang pala kalalim. Okay? So, nabaliw siya. Kaya nung magmula nun, lagi nang ginaganon. Okay. Hindi niya matanggap eh. Okay? Baka ganyan kayo ha. Amen? Nehemiah got excited about building a wall. Sabi nga ni Tobaya pag dinaanan niya ng foxes, tumbayan. Diba? Isipin mo, may mga lumalaban, may mga nagpe-persecute sa kanila habang nagko-construct sila ng wall. Pagtapos, ay inaasar pa sila ni Tobaya sa Sambalat. So, anong ginawa ni Nehemiah? Huwag kayong pahad lang dyan. Tuloy lang tayo sa construction. Araw at gabi, mag-construct tayo ng wall. So, ang ginawa nila, pala sa kaliwa. Pala.
pala, piko, ano pa, yung kutsara, yung pang-simento. Sa kaliwang kamay, pala. Okay, mga pang-construction. Sa kanang kamay, espada. O, nandyan yung mga kalaban, sige, lapit kayo. Basta kami nagko-construction. Nagko-construction yung kaliwa, ready to fight yung kanan. Sabi ng mga kalaban, iba to. Hindi natin to mapipigilan. Amen? Ba't hindi natin mapipigilan yan? Strange thing ang ginagawa nila eh. Excited sila sa strange thing. Okay? Mga baliw yan eh. Huwag na nating harangan. Okay? Kaya sabi ng Bible, natapos ang Wall of Jericho, Wall of Jerusalem, ng 52 days. Wala pang 1 month. 52 days na tayo yung wall ng Jerusalem. Amen! Nauna pa sa'yo na matapos mong basahin ang Book of Nehemiah. Hindi mo pa natatapos basahin ang Book of Nehemiah, na-build na nila yung wall. Ganun ka kabagal magbasa ng Bible. Amen? Oh, sila 52 days lang, natayo na yung wall. Amen? Ikaw 10 years na, di mo pa rin nababasa ang buong Bible. Whew. Strange thing. Amen? Oh, next. An old dad got excited about a rebel boy coming home. Di ba yung tatay na alam niyang wala na yung anak niya pero naghihintay. Amen? Maaaring may nagsasuggest na doon sa tatay na yon. Tanggapin mo na, nawala na yung anak mo. Tanggapin mo na napatay na yung anak mo. Huwag ka nang hintay ng hintay. Baliw ka yan eh. Tanggapin mo nang sa bahay mo may empty seat. Nandiyan naman yung kapatid niya, hindi yan na lang pukusan mo. Pero yung tatay, hindi naniniwala na hindi babalik yung anak niya. Kaya nung nakita niya, matanda na siya, nakita niya yung anak na papabalik, na gising na sa katotohanan, nagpakabaliw sa sanlibutan, di ba? Okay, yung tatay na matanda, tumakbo. Sinalubong yung anak, niyakap. Sinuutan ng singsing, sinuutan ng robe, sinuutan ng sandal. Excited siya sa isang strange thing. Nasabi ng iba, patay na, wala na. Pero yung ama, di ba? Oh, talagang baliw. Amen po? So makikita nyo na talagang merong kaibahan yung maging baliw ka sa tama. Maging baliw ka para sa Panginoon kaysa sa mabaliw ka ng mga bagay ng sanlibutan ito. Naintindihan? Okay, pang-apat. The Madman's Brothers. Okay? Hebrews 11:24 to 26. Tingnan nyo si Moses. Isa din tong baliw. Amen? Siya na ang sunod na hari eh. Siya na ang sunod na hari. Okay? Kasi siya ay apo ni Paraon. Israelita si Moses, pero inampon siya ng anak ni Paraon. Okay? Dahil napulot siya sa tubig, di ba? Sa basket, nasa basket siya. Lumulutang sa tubig. So napulot siya, inampon. So siya na ang sunod na hari. Pero anong sabi? Tingnan nyo sa Hebrews 11 verse 24. Verse 24. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Ano daw? Nung siya'y lumaki na, tumangging maging anak ng hari. Tumangging maging anak ng prinsesa. Di ba kabaliwan yon? Kasi ang maging hari, ang maging prinsipe ng Ehipto, isang makapangyarihang posisyon. Isang napakagandang pagkakataon. Tama? Pero pinili ni Moses, verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Yon! May pinili si Moses na grupo. At yung grupong yon ay tinatawag niyang brothers. People of God. So, the madman's brothers. Amen? Ayaw niyang maging Ehipsyo. Ang gusto niya, manatiling Israelita. Kahit mag-suffer, okay lang.
Basta kasama ko naman ang people of God. Para sa nakaka-observe kay Moses, baliw to. Siya na dapat ang hari eh. Pero mas pinili niya pang maghirap. Di ba kabaliwan yon? Eh kung ganun si Moses, di para pa lang si Jesus Christ, baliw din sa paningin ng iba. Bakit? Pag-aari niya ang langit, pag-aari niya ang buong mundo, amen? Tapos pinanganak sa sabsaban, King of Kings and Lord of Lords, tapos pinili niyang ipanganak sa sabsaban. Amen? Kung si Moses, tinanggihan niya lang yung pagkahari sa Ehipto, si Jesus Christ, hari ng buong mundo. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Amen? O, di ba kabaliwan yon? Sa paningin ng mata ng unbelievers. Okay? Pero sa ating mga mananampalataya, ito ay hindi kabaliwan. Maliwanag po? Okay? The madman's brother, they have a faraway look in their eyes. Yan yung principle dyan. Okay? They have a faraway look in their eyes. They are called social misfits. Ano naman? Alam niyo ibig sabihin ng social misfits? Yung bang wala kang kabagay, wala kang kasundo, wala kang kaibigan, ituturing ka nilang, di ba? Cast out. Ano naman? Amen? Pwede ka nilang tawaging narrow-minded fundamentalists. Amen? Oo, lalo na kung nagbabible ka, tatawagin ka nilang old-fashioned. Di ba? Oh, old-fashioned because I believe the Bible, old-fashioned because I preach the gospel, old-fashioned because I serve, old-fashioned because I sing hymnals. Di ba? Old-fashioned because I praise God. No! Kahit old-fashioned ang tawag sa'yo, fundamentalist, narrow-minded, okay lang. Di ba? Dahil alam mong yan ay para sa Panginoon. Okay? They are called religious nuts. Okay? Subalit lahat ng yan, ino-overlook yan ng mga baliw para sa Panginoon. Oh, di ba? Sa Sunday school natin kanina, ay sa devotion natin. Amen? Wag mong, sabi ni Jesus Christ, wag mong gantihan yung masama ng masama. Di ba? Pag sinampal ka, ibigay mo yung kanan mo. Sinampal ka sa kanan, ibigay mo kaliwa mo. Ninakawang ka, tawagin mo pa yung magnanakaw. Okay? Ninakaw yung cellphone. Ay! Wait! Charger! Wala yung charger. Amen? Oh. Ninakaw yung e-bike. Ay! Wait! Naka-charge yung charger niyan. Dito, kunin mo. Amen? Oh. Merong isang church na divide. Yung iba, nagtayo ng sariling church. Okay? Sabi ng pastor, bisitahin mo nga doon kung ano yung tinayo nila. Church po, pastor. Gano'n? Tingnan mo ako anong kulang. Wala pa po sila upuan. Sige, hakutin mo ito upuan, dali mo doon. Bait ng pastor. Amen? Nagrebelde, yung ilan, tapos nagtayo ng church, pinadalhan ng upuan. Ang bait, no? Sabi ni Jesus Christ, ipanalangin mo ang iyong kaaway. Mahalin mo ang iyong kaaway. Amen? O, kung sa sanlibutan yan, ano sasabihin? Sinunto ka? Aba, sipain mo. Amen? O, binato ka ng tinapay? Hingian mo ng palaman. Di ba? Binato ka ng bato? Batoin mo ng tinapay? O, pag walang palaman, isa uli sa'yo yan. Hindi. Sabi ni Jesus Christ, huwag mong gantihan. Bakit? Para mag-appear ka sa kanilang baliw. Amen? Para sila'y mag-isip, bakit kaya? Masama ang pakikitungo ko sa kanya, mabuti pa rin siya sa akin. May something sa kanya. Matanong nga. Masisiran mo na siya. Amen? Pero kung gagantihan mo, amen? Sabihin mo ganito, pwede po ba mag-share ng salita ng Diyos? Ay, nako! Hindi ako naniniwala dyan! Di ba? Istolbo lang yan! Tapos, sasabihin mo, o sige, wag na. Punta ka na impyerno. Ginantihan mo ngayon.
Yung sa kanya, ang ginawa niya lang, saktan lang yung damdamin mo eh. Ikaw, sinaktan mo, kaluluwa niya. Matindi kang gumante ah. Ha? Tagos hanggang laman? Tagos hanggang kaluluwa? Amen? Sabihin mo, simba po tayo, Nay. Simba po tayo, Tay. Ay, nako! Busy ako! Bigyan ako! Pumunta ka ng impyerno, bahala ka! Grabe naman. Grabe kang maghigante. Amen? Oh. Sabi ni Jesus Christ, huwag kang maghigante. Ipaubaya mo sa Diyos ang paghihigante. Amen? Bakit? Kasi pag naghiganti ka, ang tingin ni Satanas dyan, matino ka. Pag di ka naghiganti, sabi ni Satanas, baliw ka. Baliw ka. Inapi ka na, di ka pa naglumaban. Baliw ka. Ang matino, naghihiganti. Kay Satanas yun. Amen? Pero kay Jesus Christ, iba. Amen? Kaya ang tawagin kang baliw. Si Pablo, tinawag na baliw, di ba? Amen? Oh. Ang word nga, malupit, di ba? Ang word ay, ano yung word? Di ba? Sabi, oy, Pablo, nasusobrang ka sa katalinuhan. Yung talino mo ay ginagawa kang ulol. Pambihirang pagkatagalog yan, no? O baka di lang tayo sanay. Amen? Oh. Panghuli, the madman's blessing. Yon, may blessing. Amen? May blessing ang mga baliw. Amen? Hayaang ang mga baliw ay mag-rejoice. Amen? Anong principle dyan? They are hopelessly incurable. Yun, wala palang gamot ang baliw. Amen? Hindi nagagamot yan. Pag baliw ka sa Panginoon, di ka na mahahadlangan. Amen? Oo, pag ikaw devoted na, dedicated ka na sa Panginoon, committed na ang buhay mo, di ba? Lagi ka nang sa church, lagi ka nang di ba? Nagso-soul winning, sold out yung yung sarili mo sa gawain, ang prayer ng mga mahal mo sa buhay, sana mauntog, sana mauntog, sana mauntog. Di ba? Sana magising sa katotohanan na marami pa rin ibang gagawin. Wag puro church, sana mauntog. Di ba? Oh, pero alam nyo, pag ikaw ay baliw para sa Panginoon, incurable na yan. Tingnan nyo. John 6:66 saka John 6 hanggang 68. Anong sabi ng verse? From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Ayun. Diba? Nung time na yun, nasabi, marami ang nag-quit, marami ang umalis. Majority umalis. At ang natira na lang ay 12. Verse 67. Then said Jesus unto the 12. Yun, 12 na lang natira. Will you also go away? Kayo din ba'y aalis? Then Simon Peter answered the Lord, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Anong sagot ni Pedro? Sabi ni Jesus Christ, lahat sila nagsialisa na. Nandiyan pa rin kayo. Lahat sila di na nagsisimba. Lahat sila takot sa COVID. Di ba? Kayo din ba'y aalis? Sumagot sila, Lord, kanino naman kami pupunta? Nasa iyo na ang buhay, ang salita ng buhay. Amen? So, ang madman ay hopelessly incurable. Amen? So, kaya ang prayer sa inyo na mga faithful sa Panginoon, ang prayer ng mga loved ones natin na wala kay Kristo, sana matauhang ka. Okay? Parang ikinasal, no? Yung ikinasal na, pag ikinasal, sasabihin, hindi pa yan, naka-helmet ba yan? Di ba? Okay? Alam nyo, kay Jesus Christ, naka-helmet talaga tayo. Dahil wala nang ibang Panginoon pa. Wala nang ibang pagdilingkuran pa. Amen? So, hindi ka na talagang magagamot once na nabaliw ka kay Kristo. Mula nung ako'y nabaliw sa Panginoon. Amen? At hanggang ngayon, baliw ako sa Panginoon. Hindi mo na ako magagamot.
Tuloy-tuloy na nakabaliwan to. Amen? Oh, pero buti na lang. Amen? Baliw ako sa Panginoon. Kaysa maging baliw ako sa droga. Kaysa maging baliw ako sa kung anong mga bagay. Magandang maging baliw ako sa Panginoon. Amen? Oh, pakaparehas yan ng addict, di ba? Sa 1 Corinthians 16, may sinabing addict eh. Di ba? Pero alam niyo kung saan sila addict? Oh, baka isipin niyo, ano kayo pinagsasabi ni Pastor? Bakit may baliw, may addict? Yung mga ngayon lang nag-online, no? Bakit kaya, ganyan ang preaching? Merong baliw, merong addict. Tingnan niyo po, 1 Corinthians 16. Gusto niyo makakita ng addict? Oo. Okay, 1 Corinthians 16, nakita na. Verse 15. Basahin niyo para di kayo mawala. Sabi diyan, I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Aba, yung pamilya ni Stephanas, mga addict pala. They have addicted themselves. Ayan, malinaw. They have addicted themselves in the ministry of the saints. So, okay lang pala maging addict. Amen? Pero hindi sa droga. Amen? Addict sila sa ministry. Amen? O, kasi ang addict sa kabaliw, parang parehas yan. Amen? Yung mga baliw, mga addict din yan sa ministry. Okay? Yan. So, they are hopelessly incurable. Letter A, they know what they believe. O, kaya mo bang mabago ang utak ng baliw? Alam nila kung anong pinaniniwalaan nila Amen? Amen? Halimbawa, ito, magkwento ulit tayo tungkol sa baliw, no? Merong baliw na dapat sana makakalabas na siya ng mental. Sabi ng doktor, ganito, bago ka lumabas, itetest muna kita. Tapos, pwede ka nang lumabas. Okay. 1 plus 1. 2. Ang galing mo! Okay. Isa pang tanong para pwede ka nang makalabas. 5 times 5. 25, Dok! Ay! Makakalabas ka na talaga, Okay? Last na, ha? Hirapan kitang konti. 125 minus 124. 1, Dok! Ang bilis mo sumagot. Diba? Pwede ka na lumabas. Thank you, Dok! Pagtalikod niya, ay, sandali, bali ka. Paano mo nakuha? Bakit ganun kakabilis umano? Ginamit ko po ang utak ko. Wow, galing mo talaga. Nasaan ang utak mo? Nandito po, Dok. Ay, di ka pa pwedeng lumabas. Wala dito yung utak. Okay, balik. Diba? So, para sa kanya, nandito yung utak. Okay? Ano yon? Baliw Nakuha? Ang tunay na baliw kay Kristo, they know what they believe. Hindi tayo naniniwala na nandito utak natin. Amen? Alam natin ang sinasabi natin. Alam natin ang kinakabaliwan natin. Alam mo kung kanino mo ilalaan ang buhay mo. Alam mo kung saan mo ibababad ang oras mo. Amen? Alam mo, paikot-ikutin man kung ano ang doktrina mo. Yan ang tunay na baliw kay Kristo. Hello? Kaya yung mga di pa baliw kay Kristo, di alam ang doktrina niya. Amen? Ano pa? They know who they believe. Sabi ni Paul, di ba? 2 Timothy 1:12, for the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed. Kilala niya ang kilala niya. Amen? Kilala niya ang sinasampalatayanan niya. Walang iba kundi si Kristo. I know whom I have believed.
Amen? Kilala mo ba ang Panginoon mo? Kilala mo ba kung sinong kinababaliwan mo? Kaya kung sasagutin ni Pablo si Festus, Festus! Sabi ni Festus, Pablo, nasusobrahan ka ng talino. Ang talino mo, ginawa ka ng baliw. Di ba? Sabi ni Paul, hindi ako baliw. Sinasabi ko lang ang totoo. Amen? Na ang Kristong aking dating inuusig, ngayon, Panginoon ko na. I know whom I have believed. Kaya pag tinanong kayo, saan ka na naman pupunta? Sa church. Diba? Anong pupuntahan mo doon? Si Jesus Christ, may date kami. Amen? Araw niya to eh. Hindi to araw ko. Nakuha? Oh. Bawal lumabas. Di mag-online. Basta hindi ako pahahadlang. Naintindihan? Oh, panghuli. They know where they are going. Yan yung baliw. Alam niya kung saan siya pupunta. Okay? At bilang mga baliw kay Kristo, alam natin. Diba? This world is not our home. We're just a passing through. Nakikidaan lang tayo dito. At ang pupuntahan natin, heaven. Doon sa mga hindi paligtas, kailangan mong tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Dahil kung hindi, may dalawang lugar, langit at impyerno. Amen? Ang langit ay para sa mga taong naghanda. Bakit? Heaven is a prepared place for a prepared people. Huwag mong sabihin na ganito, Pastor, saka ko na lang yan malalaman pag nandun ako. Mali. Kaya may Bible kasi gustong ipaalam ng Diyos sa atin kung saan ka pupunta. Kaya bumaba si Kristo sa lupa at namatay sa krus para ipaalam sa iyo ng Diyos na may impyerno na dapat huwag kang mapunta doon at may langit na dapat doon ka pumunta. Amen? Kung di mo malalaman ang kaligtasan habang buhay ka, kailan mo malalaman? Pagpatay ka na, paano kung nasa impyerno ka? Makakaalis ka pa ba doon? Makakaalis ka pa ba doon? Hindi na. Kaya buhay ka pa, hindi ka pa nagkaka-COVID, tiyakin mo na kaligtasan mo. Ibig mong sabihin, Pastor, magkaka-COVID ako, malay mo. Amen? Hindi naman natin alam kung nasaan ang COVID eh. Baka katabi mo. Amen? Baka paglabas mo mismo ng bahay. Baka pagmalingki mo, nagbayad ka, sinuklian kang COVID, di ba? Kung binayad mo pera, ang sukli sa'yo, COVID. Di mo alam. Di mo alam. Amen? So, ang pinaka masamang kamatayan, hindi yung namatay ka sa COVID. Hindi. Ang pinakamasamang kamatayan ay yung namatay kang di ligtas. I'm not preaching religion. I'm preaching salvation. Amen? At yan ay paninindigan ko, at yan ay nasa salita ng Diyos. Tawagin nyo man akong baliw. Amen? Hindi ako baliw! Narinig nyo? Hindi ako baliw. Diba? Sabi ng drama. Amen? Tawagin nyo mang baliw yung nangangaral ng Ebanghelyo. Nagsasabi lang yan ang totoo. Conclusion. 1 Corinthians 1, 26 to 29. Basa. Tingnan nyo ang blessing ng isang baliw. Okay? Nandiyan na? Huwag nyo palampasin tong talatang to para alam natin ang sinasabi natin at ang pinag-uusapan natin. Are you with me? Please read. 26. For you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Hindi daw ang tinawag yung mga wise, yung mga mighty, yung mga noble, hindi yan ang tinawag. Diba? 27. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. And base things of the world and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are,
that no flesh should glory in His presence. O, nakita niyo yung blessing? Ang sabi, hindi pinili ng Diyos yung mga wise, yung mga magagaling, yung mga powerful, yung mga noble, di ba? Kundi ang pinili ng Diyos ay yung mga sa tingin ng sanlibutan, foolish. Sa tingin ng sanlibutan, crazy. Sa tingin ng sanlibutan, sira ang ulo. Sa tingin ng sanlibutan, baliwala. Ang sabi ni Paul, yan ang pinili ng Diyos para hiyain ang mga bagay na mighty. Para sa bandang huli, ang glory wala sa tao. Ang kaluwalhatian sa Diyos lamang. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako'y pinili niya na maging mangangaral ng kanyang salita. Hindi naman ako eloquent. Amen? Hindi naman ako wise, hindi naman ako noble. Di ba? Hindi naman ako rich. Amen? Hindi nga ako marunong mag-English eh. Di ba? Last time nga, nangako na ako na di na mag-i-English. Sabi ko, never. Amen? Pero di ko maiwasan eh. Amen? Oh, pinili ako ng Diyos na mangaral. Nakuha? So, kaya, God uses and chooses ordinary people to carry out His extraordinary task. Amen? Kaya kayong mga nanonood, kayong mga nakikinig ngayon, magpagamit kayo sa Panginoon. Huwag niyong pansinin yung mga salitang naririnig nyo na sinasabing kayo'y baliw. Dahil alam nyo naman ang katotohanan na hindi kayo baliw. Amen? Si Pablo po, sinagot niya si Festus, hindi ako baliw. Amen? Sa tingin mo, baliw ako, pero sa harapan ng Diyos, hindi ako baliw. Amen? Oo. Iba ang katinuan sa paningin ng Diyos sa katinuang paningin ng sanlibutan ito. Okay? Sino ipiplease mo? Yung tao? No. Kahit si Jesus Christ, hindi niya na-please ang lahat. Amen? Do not please everybody. You cannot please everybody. Please God. At Diyos ang bahala. Amen? Oo. Take care of your reputation? No. Take care of your character. And God will take care of your reputation. Iba yung character sa reputasyon. Ang character, kung sino ka. Yung totoong ikaw, character yon. Ang reputasyon ay kung anong sinasabi ng tao sa'yo. Amen? Huwag kang patitinag doon sa sinasabi. Diba? Kasi sometimes ang sinasabi nila, hindi naman totoo. Ikaw nakakakilala sa sarili mo eh. Amen? Ba't ka makikinig sa sinasabi ng tao sa'yo? Kung sino ka. Amen? Naintindihan? Oh. So, i-please mo ang Diyos at everything will be okay. God bless you. I hope na may natutunan po kayo. Amen? Oo. So, sana hindi putol doon sa mga late nang na pakinggan ang preaching na to. I-review nyo ulit. No? Para kumpleto. God bless you. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat sa paalala mo sa amin. Salamat po sa buhay ni Apostol Pablo. Inamin niya na siya'y mangmang noong wala pa siya sa iyo. At nung siya'y nakakilala na sa inyo, Panginoon, may mga taong napagkakamalan siyang baliw. Subalit siya'y nagpaliwanag, Panginoon, na ayos lang maging baliw alang-alang sa iyo basta maipalaganap ang iyong salita, Panginoon. Tanggapin nawa ng mga mananampalataya na hindi lahat ng tao ay tatanggapin, Panginoon, ang buhay namin. Tulungan mo po na i-please namin ikaw lamang. At bahala ka na, Panginoon, sa mga bagay na iniisip ng tao patungkol sa amin. Salamat po, Ama, sa mga tao, mga Kristiyanong nagtatapat sa inyo. I-bless mo po ang buhay nila. Sa mga nakinig, Panginoon, sa mga visitors po namin, paunlarin mo po sila physically, spiritually, at palaguin mo sila sa pananampalataya. Salamat po, Ama, sa paalala mo. Ang lahat po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Salamat po, mga kapatid. At to God be the glory sa lahat ng ating visitors. Mamaya po, yung selfie nyo po. Mag-picture po kayo, selfie. Ipasa nyo po para sa ating attendance. Amen? Para sa ating attendance.
Pwede po bang palakpakan natin itong mga nakasama natin? Ayan. Okay. Punta ako doon sa mga dito pa na-recognize. Salamat po kay Bruno Malake, Marife Malake, Mary Joy, Smith Wesson, Sister Celsa Tolentino, Ron J. Alvarez, Stephanie Liagono, Kay Parpan, Salve Nipasina, Melita Taniegra, Rena Niebla, Redstone Vergabera, Tin Chan, Rico Bautista. Salamat po sa inyo. Aguilar Ems, Jonabel Mendez, Jane Baladya, Nina Medina, Maria Ednalyn Catalan, Jovelyn Mendez, Shirley Bermas, Ma'am Normita Busante, Vivian Esperon, Gali Bergado, Rica Bautista, Saragosa, Jollibee Aguado, Ami Tabilis Mamon. Sa lahat po ng ating mga naging panauhin, to God be the glory. God bless you all. The grace of our Lord Jesus Christ be with you, and the love of the Father and the fellowship of the Spirit. Stay safe.